itutuloy po natin ang ating topic, 10 Daily Duties of Christians. Ulitin ko po, 10 Daily Duties of Christians. Number 1, pray. Number 2, take up daily cross. Number 3, continue in one accord. Number 4, teach. And number 5, win souls. Number 6, preach Jesus. Ngayon po tayo ay dadako na sa pang-7. Pang number 7 na po tayo. So number 7, sabi po dito, search the scriptures. Ulitin ko po pang number 7, search the scriptures. Isa sa daily duty nating mga Kristiyano ay ang i-search o saliksikin ang banal na kasulatan o ang Bible, ang Word of God. Isa sa daily duty o isa sa mahalaga na daily duties nating mga Kristiyano. Sabi po dito sa pang number 7, search the scripture. I-search o saliksikin ang banal na kasulatan. Dito po sa Gawa chapter 17 verse 11, ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Patuloy na saliksikin, patuloy na sinasaliksik ng mga mananampalataya. Sabi dito, kung totoo ba ang sinasabi ni Pablo. Tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw. Sabi niya dito, araw-araw ang kasulatan. Bawat Kristiyano ay dapat magkaroon ng desire na saliksikin araw-araw ang Word of God. Bawat Kristiyano, dapat ay magkaroon po tayo ng desire na saliksikin araw-araw ang Word of God. Alamin ang salita ng Diyos. Kaya nga po sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 8, na huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin araw-gabi, upang matupad mo lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Dahil madali po tayong maiga-guide ng Diyos kung alam natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po isa sa daily duties nating mga Kristiyano, i-search, saliksikin, alamin ang Word of God, ang salita ng Diyos, ang scriptures. Kung malalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, sabi nga po doon, giginhawa ka at magtatagumpay. Madali tayong maiga-guide ng Diyos kung alam po natin ang kanyang salita. Kung regular po natin nagagawa yung duty na ito, malaki ang pakinabang nito sa buhay po natin. Regular. Sabihin yung kung regular natin nagagawa yung bagay na to sa buhay natin, sa Christian life po natin, malaki ang pakinabang nito sa buhay po natin. Pagsasaliksik, paghahanap sa scripture, salita ng Diyos, ipinapakita sa Bible ang katangian ng Diyos. Kung sinesearch natin ang scripture, makikita po natin ang katangian ng Diyos. Makikita po natin sa Biblia kung gaano kamahabagin, gaano kadakila, kung gaano katapat, hindi nagbabago, at mapagmahal ang Diyos po natin. Sabi pa nga po ng salita ng Panginoon, faith comes from hearing and hearing by the Word of God.
magkaroon tayo ng interest na saliksikin o alamin ang Word of God. No, magkaroon tayo ng interest, magkaroon tayo ng desire na alamin, na saliksikin. No, kapag alam natin ang salita ng Diyos at kapag nasusunod natin ito, mararanasan po natin ang banal na pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Mas madali po natin na maramdaman ang kalabit ng Diyos. Magiging madali po para sa atin na makita ang instructions ng Panginoon. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na tayo ay maaaring dumaan sa testings o maaaring dumaan tayo sa problema. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, maaaring dumaan tayo sa sakit, maaaring dumaan tayo sa kahirapan, sa kapusan, sa magulong sitwasyon. Napakahalaga po na dapat alam po natin ang salita ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng Scripture, sa pamamagitan ng salita niya. Kaya nga po, diba, sinasabi niya dito, kung alam natin ang salita ng Diyos, sabi niya dito, giginhawa ka at magtatagumpay. Magtatagumpay saan? Sa mga bagay na pwede nating daanan. Ano po? Mas madali para sa Diyos o mas madali para sa atin na ma-identify yung kalabit o instruction ng Panginoon sa buhay po natin. Naalala ko po, naalala ko po ako personally, naman po ako sa isang sitwasyon na naguguluhan. Kasi tayo sa buhay po natin, maaaring may mga kanya-kanya po tayong battle na pwedeng pagdaanan. Dumating po sa point o may isang sitwasyon po sa buhay ko na ako ay nakaranas na ako po ay naguguluhan. Sabihin, may dinadaanan pong pagsubok o problema ng mga panahon na ito. Ang pamilya po namin, yun po yung time na yung lolo ko ay nawala. Yung time po na yan, sobrang naguguluhan yung isip ko, naguguluhan ako sa nangyayari, magulo yung sitwasyon, may mga bagay na hindi napagkakasunduan sa loob ng pamilya po namin. At hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Naguguluhan ako sa mga nangyayari to the point na parang yung loob mo, panghihinaan ka ng loob, panghihinaan ka ng, nawawalan ako nung time na yan ng gana, na nanghihina. Kasi una, wala yung lolo ko. Sabihin, nakakaramdam ka ng pangungulila. Pangalawa, magulo yung sitwasyon sa loob ng yung sa family ko namin nung time na yan. At gulong-gulo yung isip ko, gulong-gulo yung nangyayari sa paligid, yung mga nangyayari. At nung mga time na yan, na wala akong ibang magawa kundi ang kapag mag-isa ka, iiyak ka na lang, nakakaramdam ka ng panghihina. Ang daming tumatakbo sa isip ko na mga katanungan. Ang daming tumatakbo sa isip ko na magulo. Pero alam niyo po, nung time ko na yan, na nakakaramdam ako ng panghihina. Lahat, basically, kasi wala kang gana. Nung nanghihina, yung loob mo, sobrang lungkot ng pakaramdam. Pero alam niyo po, nung time ko na yan, then ko po na nakita kung gaano kadakila, kung gaano kabuti ang Diyos. Ulit ko po, kaya nga po napakahalaga na saliksikin, i-search, alamin natin ang scriptures, ang salita ng Panginoon. Dahil sa mga pagkakataon na tayo ay merong maaring pagdaanan sa buhay natin, wala pong ibang ipapaalala ang Diyos, walang ibang way para tayo ay makausap ng Panginoon kundi sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Alam niyo po ng mga time na yan na sobrang gulong-gulo ko, sobrang lungkot na lungkot ako, hindi ko alam kung ano dapat gawin dahil magulo. Alam niyo po,
ang Diyos nangusap sa loob o sa puso mo, nangusap siya. No, alam niyo po, walang ibang paulit-ulit na lumalabas o paulit-ulit na pinapaisip ng Diyos sa akin, yung napakalakas. Alam niyo po yung kapag may kanta kang LSS, no, yung kanta na parang nag-LSS o paulit-ulit mong naalala. Alam niyo po, ganun yung nangyari sa akin yung time yan, yung ako ay naguguluhan, nahihirapan. Yung sa sitwasyon na pinagdaanan po namin noon. Alam niyo po, walang ibang nagsasalita sa loob ko ng kundi ang salita o ang pangako ng Panginoon. Yung Psalms 23. Alam niyo po, iniisip ko, memorize ko kasi yun kaya siguro naiisip ko. Pero alam niyo po, may dating sa loob mo na sinasabi ito ng Diyos. No po, kasi bakit ano bang sinasabi ko doon? Diba? Sabi nga niya, siya yung pastor natin. Alam niyo po, ang lakas din sa loob ko na sinasabi ng Diyos. Kasi iniisip natin, memorize ko kasi yun kaya siguro naiisip ko. Pero alam niyo po, iba. Iba yung kalabit, iba yung pakiramdam, ang lakas dun sa loob mo na ang Lord ang nangungusap. Kaya nga po, napakahalaga na dapat alam natin ang scripture dahil walang ibang way ang Diyos para kausapin tayo kundi sa pamamagitan ng salita po niya. At magbibigay ito sa atin ng lakas at tagumpay. Kaya nga sabi, giginhawa ka at magtatagumpay. Kaya nung time ko na yan, na down yung pakaramdam ko. Lungkot na lungkot yung pakaramdam ko. Dahil paulit-ulit ko nangusap sa loob ko yung Psalms 23. Alam niyo po, napagaan po nito yung pakaramdam ng loob ko. Napagaan nito yung pakaramdam ng isip ko na ito ang pangako ng Panginoon. Sabi pa nga niya doon, even though I walk through the valley of the shadow of death, sabihin kahit nandun ka sa time, kasi nung time na yun talagang gulo ko, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Dahil nga po magulo yung sitwasyon sa loob ng pamilya ko namin nung time na yan. Pero paulit-ulit na nangungusap sa loob ko na siya, sa kanya ang pahinga. At nakakagaan ko ng pakaramdam, at ang sabi nga po ng pangako ng Panginoon, magtatagumpay. Ako, panghawak at andun na, ito yung yung salita ng Panginoon. Magkakaroon ka ng lakas ng loob na panghawakan yung pangako ng Diyos at ang pangako ng Diyos sabi na magtatagumpay. Ano po, naayos din naman po yung sitwasyon. Ako, kaya nga po napakahalaga na yung isa sa daily duties na ito ng Kristiyano, sa ating mga Kristiyano, na saliksikin natin ang salita ng Diyos. Saliksikin natin kasi napakahalaga po nito sa buhay po natin. Dahil wala pong ibang way, inulit ko po, walang ibang way ang Diyos para makausap tayo kundi sa pamamagitan ng salita niya. Walang ibang way para maranasan natin na ma-manifest ang mga pangako ng Diyos kundi sa pamamagitan din ng salita niya. Kaya dapat alam po natin ang salita ng Diyos. Inaalam, sinasaliksik. Amen po. Para tayo ay makalakas sa ating pananampalataya. So, dadako po tayo sa pang number 8. 10 daily duties of Christians. Sabi po dito, discuss scriptures. Discuss scriptures. Dito po sa Gawa, chapter 19, verse 9, ngunit may ilan sa kanila na nagmamatigas at ayaw sumampalataya at nagsasalita pa sila ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan. Kaya't iniwanan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya at nagpatuloy ng kanyang pangangaral araw-araw sa paaralan ni Tirano. Discuss scriptures. Isa sa duty po natin bilang Kristiyano, kailangang ipaliwanag po natin sa mga tao kung ano ba ang nakalagay sa scriptures, the Word of God. Ano ba ang nakasulat sa Bible? Dahil ngayon po, nagkalat na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero, mali naman ang doktrina. Mga po, sa paghayo natin,
Minsan may mga nakakasabayan po tayo. Ano po? Sa paghayo natin, minsan may nakakasalubong tayo. Ibig sabihin, laganap. Pumunta ka ng palengke o sa mga sasakyan. Laganap. Ano po ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. No, so, nagkalat na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ngunit mali naman ang doktrina, taliwas sa kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. Kagaya sa verse na binasa po natin, may mga tao po talagang kahit anong share mo ng Word of God, nagmamatigas talaga. Ayaw sumampalataya. Pero hindi ibig sabihin nito, stop na ang pag-share ng Word of God. Kailangan patuloy na ipahayag ang Scripture, ang Word of God, at ipaliwanag sa mga tao kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. Importante na maipaliwanag ang salita ng Diyos. Pero syempre, dapat tayo din na nagpapaliwanag ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Nagaya po ng nasa number 7, patuloy na sinasaliksik ng mga mananampalataya kung totoo ba ang mga sinasabi ni Pablo. Kaya sure po ako na yung mga early Christians noon, full gospel church sila. Kasi ang basehan nila sa mga napapakinggan nila na discussion ng Word of God ay mismong Biblia. Dapat tayo rin. Kung tayo man po ay makikinig ng Word of God sa ibang preacher, i-search natin kung ito ba ay naka-align sa Word of God. Ngayon, kung naka-align po ito sa Word of God, discuss natin sa mga tao. May mga tao na ginagamit ang scriptures upang baliktarin ang katuruan ng Panginoon. Alam po natin to at ito po ay laganap. May mga tao na ginagamit ang scriptures upang baliktarin ang katuruan ng Panginoon. Kaya dapat tayo po ay guided ng Holy Spirit. Ito po sa Matthew chapter 10, verse 19 and 20. Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mababahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magpapatotoo, sapagkat ito'y kusang ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ang Holy Spirit ang magsasalita para sa atin. So napakahalaga po na sa buhay natin, sa nating mga Kristiyano, itong daily duties na itinuturo po sa atin, daily, sabihin araw-araw, dapat ito po ay sinisikap natin na magawa dahil ito po ay para rin sa atin, para tayo ay magtagumpay. Hindi naman liit sa kalaman ng lahat na ang naghahari sa mundo, ang naghahari o ang laganap ngayon sa mundo po natin ay kasamaan, kalikuan, mga gawa ng kaaway, maraming pagsubok. Pero itong mga bagay na itinuturo po sa atin, ito po ay malaking pakinabang sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Malaking bagay o malaking pakinabang sa buhay natin para tayo ay magtagumpay sa lahat ng gawa at plano ng kaaway sa buhay natin dahil wala siyang ibang ginagawa, wala siyang ibang gagawin sa mga Kristiyano kundi ang sirain po tayo. Pero itong mga tinuturo po sa atin, ito ay malaking pakinabang para tayo po ay magtagumpay. At napakahalaga na tayo ay magpatuloy. Anuman po yung mga bagay na
dinadaanan po natin, ano man yung mga bagay, testings na dumarating, pinagdadaanan po natin sa buhay po natin. Napakahalaga sa Diyos na tayo po ay manatili at magpatuloy. Amen po. So, yun lang po ang aking maibabahagi sa hapon na ito. Magandang hapon po ulit. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat sa patuloy na reminders mo sa amin. Salamat sa patuloy na pagtuturo mo sa amin. Hayaan mo, Panginoon, Lord, ang mga salitang ito, Lord, yung mga reminders mo na ito sa amin, Panginoon. Magawa namin, masundan namin, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, Lord, na magkaroon ng teachable heart at madali para sa amin ang tumalima at sumunod sa iyong mga alituntunin. Tuloy nga po, Ama, Lord, na sa lahat ng pagkakataon, pagkaloob mo sa amin, yung humble heart, Panginoon, yung spirito ng pagbabaang loob. Lord, salamat, Panginoon. Lord, i-guide mo kami, direct mo kami sa pagtatang kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Patatagin mo pa, Panginoon, tulungan mo kami na maging matatag, pananampalataya, tumibay, Panginoon, ang pagtitiwala ng bawat isa sa iyo, Jesus. Lord, hayaan mo, Panginoon, sa anumang pagdaanan namin, mag-manifest, makita namin, mag-witness namin, Panginoon, ang katapatan ng iyong mga pangako, ng iyong salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Ingatan mo kami sa lahat ng pagkakataon. Lord, na bless mo ang bawat lingkod mo, Panginoon. Tuloy ka namin, sinasama pinataas ka namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay patuloy na mag-ingat. God bless you.